So we would now come to the general guidelines of interpretation. At ang unang guideline, no, ang unang principle is what we would call as the principle of genre. Genre. Tulad ng ating sinabi, pag sinabing genre, it means ito ang type of literature o yung uri ng literatura, ng aklat o ng teksto. Okay? So the principle, simply put, is this. We have to identify the literary genre of the text. At merong tinatawag na specific genre, which is the genre of the text that is being treated. At identify din natin yung overall genre o the genre of the book where the text is contained. So, dalawang genre, no? Merong tinatawag na specific. Ito ang uri ng literatura ng tekstong ating tinatalakay. At i-identify din natin ang overall genre o yung uri ng literatura ng buong aklat. Pwede ba silang magkaiba? Ayan, yan ang tanong. And later on, we would be saying no, na he does not only make use of a genre dun sa buong aklat na yon, pero minsan gumagamit din siya no, ng mas o ibang genre doon sa kanyang tekstong sinusulat. So, suffice to say, no, nais kong sabihin sa inyo, generally speaking, no, na ang Biblia ay naka-categorize according to genre. Of course, we have two major sections no ng Biblia, ang lumang tipan at ang bagong tipan. At sa ating mga modern Bibles, tulad ng English o Tagalog Bibles, no, merong pagkasunod-sunod ito. Hindi po siya chronological o masasabi natin na ang Genesis ay ang unang aklat na isinulat. Not necessarily, no? Hindi chronological ang kanyang ayos. Maaring chronological ang events na siyang nakasaad, lalo na sa lumang tipan, pero it is not necessarily true na yung sa Hanay, ang mga unang aklat ay yung mga unang sinulat. No. So, paano siya nakakategorize? Siya po ay nakakategorize o nagugrupo-grupo according to genre o yung uri ng literatura. Which is conveying to us the importance of this principle. Hinanay ng ganito para magbigay sa atin ng mensahe, ng paalala na kailangan i-consider natin no, of prime importance itong uri ng literatura ng mga aklat na nasa sa kategory na ito. Let's look at the first. Ang unang kategorya yung tinatawag na historical narrative. So from Genesis to Esther, ito po ay 17 books, no? 17 books. Itong 17 books ay mahati natin sa dalawa. Ang unang 5, no, which is sometimes called as the Torah, the law na mga sinulat ni Moises. And then from Joshua all the way to Esther, mga historical books. Pero sa pangkalahatan, itong 17 books na ito ay historical narratives. Ano ang narrative? Ito'y may kwento. Hindi ba? Bagamat pag-aaralan pa natin ng mas malaliman sa mga susunod na mga lessons, suffice to say, nagkukwento ang manunulat dito. Mahahalata natin no ang ilan mga special features no tulad ng
ng characters. May mga characters doon sa pagsasalaysay, no, nitong mga kwento na ito. But notice, hindi ito fiction. No? Isa rin pong genre yan sa literatura. Pero hindi ito kwentong kutsero. Hindi ito mga kwento na katha o likha ng kaisipan ng tao. Bagkus, ito ay historical narratives. In other words, mga totoong kaganapan. And that's important to note down, hindi ba? Lalo na sa ating Judeo-Christian religion. Bakit kanyo? Dahil ang ating pananampalataya ay nakabatay sa mga katotohanan, mga totoong kaganapan. Kaya tinatawag nating historical narratives, not fiction. Hindi ito likha-likha lamang ng kaisipan. Nagkukwento ng mga totoong kaganapan ang mga manunulat dito sa Genesis hanggang sa Esther. So when we talk about Genesis, what comes to mind is creation, for instance. Totoong nangyari, totoong pagkukwento ito. Hindi ito basta kwento na galing lamang, no, sa isip ng tao, nilikha niya sa kanyang kaisipan, no? Hindi po ganon. Pero ito ay aktual, totoong mga kaganapan. The fall of man into sin, totoo pong nangyari. Yung pagkahulog ng tao sa kasalanan, etc., etc. We see all kinds of events na siyang nangyari from Genesis to Esther. Ito po ay nagsasalaysay ng history ng lumang tipan. And then, susunod po dyan ay 5 aklat. 5 aklat na tinatawag na poetry and wisdom. Poetry and wisdom. Mga tula. Balik tayo sa narratives. No? Yung pagkukwento, wala ka masyadong makikitang mga figures of speech. Meron din, no? May mga idiomatic expressions. Subalit, pag ikay nagkukwento, hindi ka gagamit masyado ng figures of speech, hindi ba? Maaring ilan para lamang maging makulay ang iyong pagsasalaysay, pero by and large, ang historical narratives ay mga diretsahan. Dahil gusto mong mag-gets agad, no? Makuha agad ng mga tao yung iyong kunikwento. Tulad ng, si Jose ay pumunta sa isang sari-sari store at bumili ng candy. Matapos ang 3 minuto, naglakad siya at pumunta naman sa kanyang bahay upang magpahinga. So tayo ay nakakarinig ng mga kwentong ganito. Hindi ba? Hindi ka masyadong maglalagay ng mga flowery, no, o mga figures of speech dahil ang intention mo mag-gets agad, makuha agad ng mga naririnig, no, nakakarinig o di kaya mga mambabasa mo, no? So, however, when we come to poetry, pag poetry naman, ito ay expression of human emotions, no? In poetic or flowery, or in some figure of speech. Dito naman opposite, maraming mga figures of speech, mga matatalinhagang mga salita na siyang ginagamit. Kapag ikaw ay nagsasabi ng isang poem, no? O di kaya ng isang awit sa ating Filipino literature, no? Meron tayong mga kwento, tulad ng mga nobela ni Gat Jose Rizal, ang Noli Me Tangere o ang El Filibusterismo. Hindi yan historic, bagkus ang setting niyan ay totoo, subalit ang kwento itself ay hindi totoo. Yan fiction, fictional novel.
pero nagkukwento. Isang example ng narrative. Sa poetry naman, nandyan yung Florante at Laura. Yung famous na bahagi. O pagsintang labis na makapangyarihan, 10 mag-aamay iyong nasasaklaw. Kapag ikaw ang nasok sa puso ni numan, hahamakin lahat, masunod ka lamang. Ayan. So sa isang matalinhagang kapamaraanan, no, ine-express nung tao na yon ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ayan, no, kapag tumibok ang puso, sabi nga ng isang awitin natin, iba-iba yung iyong magagawa. So ito naman ang poetry hanggang sa wisdom, Job to Song of Songs. Makikita nyo rin, kakaiba ang kanyang pagsusulat, pag-poetry. Kung ang prose ay merong sentence at merong paragraphs, ito naman may mga lines, may stanzas na ginagamit. Yan ang poetry. So from Job to Song of Songs. And interspersed, hindi natin masyadong mahihiwalay ito. You know? Dahil itong wisdom at poetry ay linked to each other. Dahil may mga poetic books na gumagamit ng wisdom. Jewish wisdom tradition. Ano naman yung wisdom? Ito basically applied knowledge, no? O yung katotohanan na nalalaman mo mula sa historical narratives, mula sa batas ng Diyos, no? Ginagamit mo sa pang-araw-araw na pamumuhay. So itong wisdom, goes by the premise, kapag ikaw ay susunod sa Diyos, sa mga tuntunin ng Diyos, ikaw papagpalain. Subalit kapag ikay susuway, ikay makakaranas ng iba't ibang mga pighati. Now, generally speaking, isn't that true? While we may have exceptions to that, at makakakita rin tayo, no, dito sa section ng poetry and wisdom na mga exceptions. Tulad ng Book of Job, no? May mga exceptions yan. Pero as a general principle, when we obey, then God blesses the righteous, blesses the one who is obedient. While those who rebel, those who disobey, will not be blessed, will not receive God's favor, but rather, he will reap the consequences of his sins. So yan yung wisdom. May ano rin yan, no? May mga observations na binibigay ang mga wisdom writers, tulad ng Proverbs, mga proverbial statements, nagbibigay, nagsusulat siya ng mga proverbial statements, mga kawikaan na ating magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. These are truths based on human observation. Tapos, meron din tayong prophecy. Prophecy, ang pangatlong kategorya dito sa Lumang Tipan. Now, prophecy is quite misunderstood. Akala po natin, in fact, ang translation minsan sa Tagalog, no, ay hula. Hindi po manghuhula ang mga propeta. Bagkus, ang gawain ng propeta is to declare the word of God. Kanilang tinatanggap ang pahayag ng Diyos, no? At ito'y nire-relay o ine-echo nila sa mga tao in verbal or oral form or in written form. So muli makakita tayo ng 17 books, Isaiah to Malachi. At ito ay mga pahayag ng Diyos, no, na ibinigay sa iba't ibang mga propeta. Many of these, no, na binigay sa mga propeta has something to do not only to the far future,
but also to the near future. Kapag sumusuway ang bayan ng Israel, dito papasok ang papel ng propeta. Sila yung konsyensya ng bayan. Pinapaalala ng mga propeta ang mga kautusan ng Diyos, na napapaloob dun sa Mosaic Law, sa Deuteronomy. Pinapaalala niya ang mga sumpa. Kapag kayo ay susuway, ito yung mga mangyayari. Ayan. May mga pagkakataon na gumagamit siya ng prose, sa pagsusulat. Para siyang nagnanarrate, nagkukwento. May mga pagkakataon naman na gumagamit din siya ng poetry. So minsan itong mga genre na ito ay nag-interlock. Makakita tayo ng poetry sa prophecy, makakita tayo ng narratives din dun sa prophecy. So, generally speaking, ganito ang pagbabalangkas o ang pag-categorize sa Old Testament. Notice here that the ones who compiled the letters were very much conscious of genre at pinaparating nila sa mga nag-aaral ng Biblia na napakahalaga na maging conscious tayo doon sa item ng genre, the principle of genre. Dahil mapapansin natin, iba-iba yung pagbabasa natin ng kwento ay kaiba sa pagbabasa ng poetry. Hindi ba? May mga aasahan tayo sa narratives na hindi ganun kahalaga pagdating sa poetry. Meron naman mga bagay na mas aasahan natin sa poetry na hindi natin masyado aasahan sa narratives. So we would be talking about this some more as we go on. I would want you to read your textbook at mas maipapaliwanag doon yung iba-ibang mga genre. Tulad ng nitong aklat ni Gordon Fee at saka ni Douglas Stewart, yung How to Read the Bible for All Its Worth. Ayan, yung kahalagahan ng pagiging conscious ng genre at yung mga prinsipyo na gumagabay kada genre. Now let's go to the New Testament. And sa New Testament, mapapansin din natin na ito ay categorized according to genre. Tulad sa Lumang Tipan, nagsimula rin ang Bagong Tipan sa historical narratives. 5 aklat. Ang unang 4 ay tungkol sa buhay, kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang tawag dito gospel or good news or gospels. 4. Matthew, Mark, Luke, and John. Pinepresent ng mga manunulat kung sino si Jesus, ano yung kanyang mga nagawa, at may intensyon, may paghihikayat na manampalataya ang mga mambabasa sa ating Panginoong Hesus. These are evangelistic writings, at ang huli, ang panglima, tungkol naman sa kapanganakan at early expansion ng iglesia. Ito naman ang mga gawa or acts. Acts of the Apostles, sometimes it is written that way, or Acts of the Holy Spirit. Dahil yung Espiritu Santo ang siyang nag-conceive o nanahan sa simbahan, and that's part the birth of the church. So once again, nagkukwento ang mga manunulat, historical narratives, dahil ito yung mga totoong kaganapan. Ang kamatayan ni Jesus, upon which our faith is established, totoong nangyari. Now just imagine this. Kung hindi totoo na nangyari
ang kamatayan ni Jesus. Aba, kahit maganda yung doktrina ng kaligtasan by grace through faith in Jesus Christ. Aba, baliwala, hindi ba? Dahil hindi naman totoo nangyari. So mahalaga yung historical narratives. It sets for us the historical accuracy. Ito yung mga eyewitness accounts. Ito yung nangyari. May totoong Jesus Christ na nabuhay at namatay, ha? At nabuhay na muli. So yan yung gospel. So these are historical accounts by eyewitnesses. And it establishes for us, no, the reality of the events that have taken place. Isa pang historical event na napakahalaga yung resurrection ni Jesus Christ. Again, sa pagsusulat ng mga writers, makikita natin, totoong nangyari. And hindi ba, kapag hindi totoong nangyari ang resurrection ni Jesus Christ, sabi nga ng isang manunulat, kaawa-awa tayo. Dahil nagtitiwala tayo, we put our hope on something that did not take place. And so the Apostle Paul says we are to be pitied among men. So these are historical narratives. Ang susunod naman, no, epistolary literature. Epistolary literature, no? Again, we would go into describing, no, kung ano yung nilalaman ng epistolary literature. Pero mahalaga na malaman natin na ito ay letters o sulat, tulad ng ating pagsusulat. At meron siyang mga tinatalakay na issues. May dahilan o purpose ng pagsusulat. At napakahalaga na i-identify ng estudyante, no, natin, no, bilang mga biblical students ang dahilan ng kanyang pagsusulat. So once we identify that, makakatulong yan sa pag-unawa ng aklat na ating binabasa. So from Romans all the way to Jude, yan yung epistolary literature. Epistles, mga sulat. Sometimes these are called letters. Pero letters are more for people, individuals. Epistles are more for groups, like churches. So we say epistle of Paul to the Romans. Epistle of Paul to the Galatians. Ayan. The first letter of Paul to Timothy. The letter of Paul to Philemon. Pero in reality, walang difference yan, no, as far as genre is concerned. Marami siyang mga katuruan sa epistles, mga direct commands, instructions, procedures na siyang isinusulat doon. And then, the third category is what we would call as prophecy. Minsan tinatawag na apocalyptic. Ito, kaya nga ang old translation, no, ay apocalyptic, no, or apocalypse. Yan yung aklat ng Revelation. Pero it would be best, no, to just simply say prophecy. Meaning to say, this was a message given to the writer, and yung writer ine-echo o nire-relay niya. In this case, sa Book of Revelation, it was relayed to the 7 churches of Asia Minor. Merong mga totoong recipients, historic recipients, itong sulat na ito, the Book of Revelation. It also speaks of the future. Kung ikaw ay you hold on to a futuristic view of the interpretation of the Book of Revelation, like I do, you know, I would say that itong aklat na ito has reference not only to the immediate future of the recipients, but something to do also with the far future. So this is the reason why it is called
prophecy, a futuristic book. So ito yung mga genre. Ito yung mga categories. And as I've said, it's important for us to understand kung paano kinategorize ito. And this would also have an impact dun sa ating pag-interpret. Let me give you just a few case studies. Tulad nito, Psalm 22 verse 1. Meron akong narinig na tagapagturo sa telebisyon na siyang gumamit ng Psalm 22 verse 1. Let me read the psalm first. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from the words of my groaning. That is in Psalm 22 verse 1, a psalm of David. And interestingly, this was also quoted by the Lord Jesus Christ habang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Now, the teacher, the television teacher, Bible teacher, went on to say, ang Diyos ba tumatalikod? Kinakalimutan ba niya ang kanyang mga anak? Yan ang tanong niya. There was a bit of silence from the crowd. And then he said, tingnan mo, itong Psalm 22. Yung mambabasa daw, sinabi niya na kinalimutan siya ng Diyos. Hindi ba? Sabi niya, kaliwaliwanag. Ayan, sinasabi, why have you forsaken me? Nagko-complain siya sa Diyos dahil siya ay kinalimutan o tinalikdan. So, my question is it right to make a conclusion that God forsakes His children? Now, the answer lies in genre. What do I mean? Ano bang uri ng literatura ang psalm? Hindi ba poetry? And what is poetry? Sabi nga natin, expression of human emotion. Sa psalm nga, mapapansin natin yung buong konteksto. Parang nagtatalo yung theology nung manunulat at yung kanyang pakiramdam. Ito'y pakiramdam. And he was honest before God in expressing his doubts, his fears, his confusion. Ito ay dala ng agony o pain na kanyang nararamdaman. Tanong ko sa inyo, hindi ba, wala bang mga pagkakataon na kayo ay nakakaranas na parang napakalayo ng Diyos? While your theology, sa iyong kaisipan, sinasabi mo, God will never leave me. I know that because He made a promise. He will not leave me nor forsake me. Subalit, parang malayo pa rin ang Diyos dahil sa pighati na ating nararanasan. And this is the case of the writer. He simply is expressing agony, the pain that he is going through. And in particular, sa context, yung pain of injustice. Tulad ni Jesus Christ. He was speaking as if David experiencing all kinds of injustices. Kaya niya in-express ito. So this is poetry at mapapansin natin when we interpret poetry, makakaasa tayo maraming mga figures of speech, maraming mga expressions of human emotion. Merong emotion of happiness, joy. May expression din ng loneliness, depression. May expression of anger. While we consider the Bible as a divine book, it is also very much a product of human writing. So bilang mga tao ay nag-e-express ng human emotions. Now, let's proceed to another example.
Ito naman ay mapapansin natin sa Judges. Judges chapter 6 verses 36 to 38. So, dito po, mapapansin natin no, na ang character dito ay si Gideon. At sa konteksto, makikita natin, God is calling Gideon no, to lead His people. Pero itong si Gideon ay ayaw gumagawa ng iba't ibang mga excuses. At sabi niya sa verse 36, if you will save Israel by my hand, kung ako nga ang iyong hinirang, as you have promised, look, I will place a wool fleece on the threshing floor. If there is dew only on the fleece, and all the ground is dry, then I will know that you will save Israel by my hand, as you said. Oh, tinest niya ang Panginoon. Kung ako nga, mag-iiwan ako dito ng fleece. Kung ito ay basa at ang lupa ay tiyo, yon ang senyales mo. Yon ang sign, ang tanda na ako nga ang iyong hinirang. And verse 38, and that is what happened. Gideon rose early the next day. He squeezed the fleece and wrung out of the dew a bowl full of water. Oh. Now, here's the issue. Is it right for us to make a conclusion that in order to discern the will of God, we must ask Him for a sign? Kailangan humihingi tayo ng tanda. Ginawa ni Gideon. Ginawa ni Gideon. Hindi ba tama na gawin natin ito? Now, while there are a number of explanations to this, isang factor na i-consider din natin ay genre. Judges ang aklat. Pinagmulan nitong narrative na ito, no? At sa pagsasalaysay, makikita natin no na ang pagsasalaysay nagsasabi lang, nagkukwento lang ng isang event. You have to discern, ito bang kwento na ito was meant to be a pattern na kailangan sundin natin? Now, hindi lahat ng pagkukwento nagbibigay ng ehemplo na kailangan sundin. No? May mga iba rin dyan hindi magagandang ehemplo na hindi dapat nating tularan. Hindi po ba? Hindi porkit nakasaad, sasabihin natin, kailangan nating gawin din ito. You have to discern. Yan po yung nature ng narrative. Itong si Gideon, ang tanong ko po sa inyo, was he acting in faith? Or was he acting in fear? Mukhang kung titingnan natin ang konteksto, fear, hindi ba? Inulit nga ni Gideon itong kanyang pinagawa sa Diyos. Because later on, binaliktad naman niya ang kanyang hamon sa Diyos. Kung nung una, sinabi niya, kung basa ang fleece, at ang lupa dry, sa susunod naman, binaliktad niya. Kung ang fleece ay tuyo at ang ground ay basa, so he was not acting in faith, but he was acting in fear. This was not a good example. At wala tayong makikita na sinasabi sa atin na ito ay dapat gawin. Dapat maging ehemplo sa atin para sundin. While God accommodated Gideon, it does not necessarily mean that He will always accommodate us when we ask for a sign. So once again, one way to answer this question is by using the principle of genre. Having said that, let me just cite another principle na napapailalim pa rin dito sa genre, sa overriding principle of genre. It is important to identify the genre of the book. Ang tawag po dyan ay major genre. As well as the genre of the particular text being treated. Meron po siyang tinatawag na minor genre.
So may major genre at may minor genre. Let me give you an example of minor genres. Meron pong sa ano no, lalong-lalo na sa gospels. Ang gospels po ay narratives, hindi ba? Historical narrative. At napapaloob dun sa storya, napapaloob dun sa kwento ang ilan sa mga talinhaga, parables. Minsan makikita natin si Jesus Christ. Mababasa natin si Jesus Christ nagtuturo sa pamamagitan ng pagkukwento ng parables. So these parables no are what we would cite as minor genre. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig pong sabihin yan, i-interpret natin ang parables in light of the kwento, the narrative. Sinabi ang parable dun sa konteksto ng situation na kinikwento ng manunulat. In other words, makikita natin ang dahilan ng pagkukwento ng parable doon sa narrative. Wag na wag. Ito napakahalaga because many preachers would do this. They separate the parable from the narrative. Hindi pwede yun. Dahil doon mo makikita ang meaning ng parable. Minsan, makikita natin ang ibig sabihin ng parable kapag binasa mo yung context ng kwento. Gayon din, may mga analogies o mga paghahalintulad, mga allegories. Merong mga sermons, didactic, tulad ng Sermon on the Mount. Merong mga legal writings. Sa Old Testament, makakita tayo ng mga laws na sinasaad. Merong mga commands or hortatory. Basta sabihin na lang natin na utos. So ito yung minor genre. At itong mga minor genre ay napapaloob doon sa mas malawakan, mas malawakan na genre. So we identify not only the major genre but also the minor genre. Now, since I ask you to read through the book of Philippians, the letter of Paul to the Philippians. Ang tanong po natin, what's to be expected in epistles or letters? Well, let me just read this. These are generally occasional documents. That is, they were written with a clear purpose to a well-identified audience. However, some letters called epistles were written to a larger people group. So minsan, itong mga kasulatan sinusulat sa individual, minsan sa large group, but nonetheless, may dahilan, yun ang mas mahalaga, may dahilan kung bakit isinulat. At kailangan din natin malaman ang sitwasyon nung tumatanggap ng sulat. Bakit isinulat ito? The letter or epistle, the writer presents arguments to correct, rebuke, defend, instruct, praise, and encourage their readers. Letters or epistles form the vast majority of the New Testament, from Romans to Jude. So with that in mind, napakahalaga na ito ang siyang maggabay sa atin dun sa pag-unawa ng ating binabasa. Sa Philippians, sa ating pagbabasa ng Philippians, bear in mind, ano ang purpose ng pagsusulat? Sino ang nagsulat at sino ang sinusulatan? At ano ang overriding theme ng manunulat? So these are some of the things that have to be determined as you read through
this letter or this epistle.